Habang nag-uusap sila, napansin ng steward bird ang iba, teka, bakit sila lumuhod? Nang marinig iyon, lumingon si Hipyang upang tingnan. Nakaluhod na ngayon sina Ling Roosho at ang iba pa. Sinabi niya, Master, sa wakas ay natupad ko ang aking pangako sa kanya. Pinangunahan ang lahat upang makahanap ng isang bagong kanlungan. Ang ghostie na iyon ay nagre-reminisce doon na nakapikit ang mga mata. Sinasabing nakahanap sila ng isang mabuting master at sa wakas ay hindi na sila kailangang maglakbay-lakbay at maapi pa. Sumisingit si Hipyang sa malapit, tahimik na nagkokomento, magaling magsalita. Sa pagyuko, buong determinasyon na sumigaw si Lingru, sa makatuwid, ang susunod na gagawin ay lumakas ng sapat upang maghanda para sa paghihiganti, Master. Nang marinig ang planong ito, lubos siyang nagulat na naispakan niya ng dugo habang nagmumura si Susha. Pagkatapos ay nagsalita si Susha, ipinapahayag ang kanyang iniisip, Master ay nawawala lang, hindi pa natitiyak kung buhay o patay. Hindi ba masyadong malaki ang sinasabing paghihiganti? Maaari lang itong isang likas na kalamidad. Idinagdag ni Muguanyang, palagi tayong pinagbabawalan ni Master na tawagin siyang Master. Sinasabing inayos ng tadhana ang isang tunay na Master para sa atin. Siguro alam niya na siya ay babalikan ng isang maliit na buwaya. Inilabas ni Uyang Lil ang kanyang latigo at sumigaw, kung makita ko ang maliit na buwaya na iyon, hahambalusan ko siya ng buong lakas ko. Tiningnan ni Hipyang ang grupong iyon ng mga kapatid, walang magawa. Lumapit si Yan Yu kay Ling Russo at tinawag siya, sa wakas ay mayroon na tayong lugar na matatawag na tahanan, Senior Sister. Maaari ka nang matulog ng mahimbing at magkaroon ng matatamis na panaginip. Nang marinig ito, inabot ni Russo ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo niya, ngumiti, silly girl. Napakabilis na sumapit ang susunod na araw. Sa pintuan ng sect, sumikat ang maliwanag na araw sa lahat ng dako sa sect. Nagtipon ang mga kapatid sa harap ng pintuan, nag-uusap-usap. Hindi pa rin ba dumarating si Senior Sister? Nakatayo roon ng magkakasunod. Hindi nila maiwasang magtaka, hindi pa siya nalilate dati. Lumingon si Yano, sumigaw, maaari bang? Kasabay nito, mabilis na tumakbo si Ling Rooshu. Habang tumatakbo, naguluhan siya, nako, late na ako. Napanaginipan ko na naman ang panaginip na iyon. Sa napakadilim na kadiliman, umalangaw ang isang boses, takbo. Takbo ng mabilis. Huwag kang hihinto at huwag kang lumingon. Kailangan mong makatakas, maliit na Russo. Patuloy kang lumakad. Huwag kang lilingon. Ang panaginip na iyon ay parang bangungot sa kanya. Kumunot ang noo niya at sinabi sa sarili, nasa nakaraan na ang lahat. Lumaki na ako. Paglingon, tiningnan niya si Susha at tinawag siya, inilalantad ang kanyang natuklasan. Pagkatapos nito, sumigaw siya, Senior Sister. Hingal na sinabi ni Ling Rushu, sorry, late ako. Nagreklamo ang isang junior sister, buti na lang at wala pa si Master. Nang lumapit si Ling Rushu, agad na nagtanong si Yano, Senior Sister, napanaginipan mo na naman ba ang panaginip na iyon? Nang marinig iyon, seryoso siyang tumanggi at sumigaw pa, hindi dapat usisero ang mga bata. Halika na, pumasok tayo. Mabilis niyang pinapasok ang lahat habang papasok sa main hall. Pagtingin sa mga walang laman na upuan, nagtaka ang isang tao, napakakakaiba. Bakit wala pa si Master? Kasabay nito, umalangaw ang boses ng Steward Bird, busy ang sect leader. Hindi niyo na kailangang maghintay. Nagtaka ang isang disciple, unang araw pa lang at sinuwi na agad tayo ni Master. Hindi rin sumang-ayon si Susha, sumisigaw, ito ay talagang gumugulo sa lahat. Sa paglapag sa isang lugar, nagsalita ang Steward Bird, ipagpaliban ang meeting sa ibang araw. Sinabi ng sect leader kay Ling Russo na isulat muna ang isang libro tungkol sa sex development plan. Nang marinig ito, agad na nagpakita si Susha ng walang pakialam na mukha. Iniisip, napakadali ng posisyon ng sect leader na ito. Nang marinig ang assignment, sumagot si Ling Roosho, naiintindihan ko. Una, dapat nating ayusin ang pintuan ng sect at iaayos ko ang cultivation plan ng bawat isa. Nakinig ang Steward Bird at pagkatapos ay nagtanong para sa pangkalahatang opinyon, may iba pa bang katanungan? Bahagyang namula si Yan Yu at nagtanong ng personal na katanungan,
gusto kong itanong kung ang sect leader ay nakikipag-date sa isang babae na hindi alam ang pinagmulan. Nakikinig ang steward bird at pagkatapos ay nagsalita ng kanyang haka-haka, saan man siya pumunta, malamang ay may mga babae. Nang marinig ito, namula si Yano, nakakunot ang noo ng hindi masaya. Kasabay nito, patuloy na nagreklamo ang steward bird kay Ling Roo Show, hindi ka pa ba natututo? Na nagdulot kay Ling Roo na lumingon, ha? Anong nangyayari? Lumipad ang steward bird at nagsimulang magpaliwanag, sinabi ko na sa iyo na huwag mong bigyan ng pocket money ang sect leader. Eksakto siyang uri ng lalaki na nasisire sa pera. Nang marinig ang pagsaway, nahihiya siyang sumagot, pero hindi ko kayang tanggihan ang anumang kahilingan ng sect leader. Tamang-tama, isang click ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng dungeon. Sa loob ng selda ni Bei, bumulong siya ng may sama ng loob, sa isip-isip. Ang yipyang na iyon ay malamang na nasa lugar na iyon muli ngayon. Sumusulat sa pader, nagmumakmak siya, iniwan ang isang nakamamanghang kagandahan na tulad ko rito nang hindi man lang bumibisita. Gumuhit ng isang pig-headed na bersyon ni Yipyang, sinabi niya, nasa lugar na naman siya, naglalandi. Lahat ng lalaki ay baboy. Pagkatapos, nalulumbay, sumigaw siya, ayaw niyang mamatay sa inip dito. Yipyang, ang weirdo mo. Balik ka at kausapin mo ako. Samantala, sa Say City, sa isang abalang lugar sa tabi ng ilog sa loob ng isang maliit na restaurant, abala ang mga tao sa pag-uusap. Waiter, isa pang banga ng alak. Maligayang pagdating sa Tamjang Restaurant. Isang kumikinang na gold ingot ang inihagi sa mesa. Si Yipyang, may hawak na bote ng alak na may pagmamayabang, sumigaw, "Hoy, boss, bigyan mo ako ng 3 skewer ng chicken wings, 5 skewer ng lamb, isang inihaw na squid at isang bamboo grilled fish." Nang marinig ang mahabang listahan, tinukso ng may-ari ng tindahan, sect leader Yip, kumikita ka ngayon, nang ahas na umorder ng napakaraming pagkain. Biglang nagkaroon ng pera, ha? 2 babae na nakaupo sa likod niya ang biglang naghusga. Ang penniless ghost na iyan ay may utang ng 3 buwan. Palaging nanghihingi sa lahat. Nakahanap ba siya ng isang mayamang sugar mama o kung ano? Itinaas ang bote ng alak ng mataas, sinabi ni Yipyang, ang venerable one na ito ay hindi kailanman umasa sa mga babae. Ako ay kasing dalisay ng snow lotus sa bundok. Sinabi ng babaeng nakasuot ng kulay ube, tama iyan, Yip Shaolin. Simula ngayon, huwag ka nang mangarap na humiram ng kahit 1 sentimo mula sa amin. Lumingon, inalag niya ang bote ng alak at casual na sinabi, huwag mong seryosohin. Dapat magtulungan ang mga kaibigan. At ang pagiging kinakapos sa pera ay makakatulong upang makipagkaibigan sa mga malalakas na tao. Ito ay isang kapaki-pakinabang na pakikipagsapalaran. Namula ang pisngi ng babae na nakasuot ng kulay rosas at sinabing, sino ang gustong makipagkaibigan sa isang tulisan na tulad mo? Ikaw marahil ang pinakamahina sa buong restoran na ito. Bigla, may lumitaw sa pinto at nagpahayag, Fanga ang kanyang kaibigan. Ang kanyang kapatid na si Funa ay gumawa ng isang cool entrance at nagtanong, sinasamantala ang aking pagkawala upang bulihin ang aking kapatid. Gusto mong turuan ng leksyon. Nang makita siya, kinamot ni Yipyang ang kanyang ulo, iniisip, nandito ang edgy child na ito. Magkakaroon ng masamang oras ang mga taong ito. Lumapit si Fanga sa babaeng nakasuot ng kulay rosas, big sis, mukhang tumaba ka kamakailan. Malapit ng mabalian ang baywang mo sa laki mo. Galit na tinampol sa ulo ng babaeng ninabody shame siya, mamatay ka. Huwag kang mag-isip na makapagsalita ng kalokohan dahil lang ang iyong ama ay ang Vice City Lord ng Say City. Hawak ang ulo na malapit ng mamaga, umiyak si Fanga, nakakatakot ang mga marahas na babae. Pagkatapos ay bigla siyang lumingon. Agad na pinawisan ng malamig ang taong nakaupo sa likod niya. Inilagay ni Fanga ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likod at sinabi habang naglalakad, Xiao Senior Brother, 6 na taon ng cultivation na walang progreso. Narinig ko na kailangan mo pang ang tawagin ngayon ang isang junior disciple na Tio. Kung ako ikaw, magpapakabit ako kay Zansei. Pagkatapos ay sasabihin ko ang isang bagay na talagang nakakasakit, sumuko ka na sa pag-cultivate ng maaga at maging isang magsasaka.
Pagkatapos ay binago niya ulit ang kanyang target, auntie, single pa rin. Nakatakda ka bang maging malungkot magpakailanman? Pagkatapos litin ang lahat, nilapitan niya si Yipyang at sinabing, kapatid, gaya ng dati. Ako ang magbabayad. Sayang at wala rito ang bookworm ngayon. Sumagot si Yip, salamat, salamat. Ang babae na tinawag na mataba ay kinuwam ang kanyang kutsilyo ng galit. Hindi patas. Bakit hindi mo siya ginugulo? Lumingon, sumagot sa kanya si Funa, ano ang alam mo? Pareho kami ng hilig ni kapatid Yip. Pareho kaming tapat na tagahanga ng Legend of the Peerless Beauty. Pagkatapos ay lumingon ang lalaki kay Yipyang at nagtanong, Little Delicate Jade ang number 1, di ba? Ngumiti siya na parang alam niya ang lahat. Siyempre, ang sexy at hot na Yet Nyo Jong ang pinakakaakit-akit. Patuloy na nagsalita si Fong. Sayang lang na gusto ng bookworm na ito ang long-legged ice queen na si Ling Ru. Walang panlasa. Boss, balutin mo sa akin ang aking in-order at bayaran mo na rin ang kay Big Bro ko. Sumagot ang boss, walang problema. Nang makita ang maliwanag ng ngiti ni Yipyang, idinagdag ni Fong, bigyan mo pa si Yip Big Bro ng isang banga ng frost-dipped wine. Nang umupo si Fong sa tabi niya, nagreklamo si Yipyang, wala kang ideya. Nakakapagod ang pagtuturo sa mga disciples. Sa sandaling umalis ako, wala silang magawa. Nakiramay si Fong, ang sipag mo, Yip Big Bro. Bigla, nabali ang mga chopsticks ni Yipyang. Blanca siyang tumitig dito ng isang segundo. Pagkatapos, nagtiwala sa kanyang kutob, nagtaka siya, nako, may mali. May nangyari ba sa isa sa mga disciples? Umaga na, mataas na ang araw. Sa Inex meeting room, nagtipon ang sisterhood upang pag-usapan, 70% ng gitnang hilagang bahagi ng lungsod ay sira. Ang pinakamasama sa lahat, ang South Palace ay may malaking crater. Kasalukuyang nakatayo si Lone, nagre-report habang kumukuha ng mga notes, dahil napakaraming passages ang nasira, hindi posible ang isang buong investigasyon. Nakaupo sa gitna at nakatingin sa mapa, idineklara ni Ling Russo, ang pag-aayos ng mga pasukan ng sect ay magastos. Gagawin natin ito sa 3 hakbang. Una, ayusin natin ang mga living areas. Kikita tayo ng pera sa sarili natin. Walang magsasabi kay Master. Bigla, sumugod si Do, Senior Sister, balita tungkol sa 5 Nanquan Junior Sisters. Masaya niyang ibinahagi ang magandang balita, buhay sila. Nagulat si Ling Ruoshu sa balitang ito. Ano? Idinagdag ni Lone, pagkatapos bumagsak ang Eternal Sword Kick, nawala sila. Nasaan sila ngayon? Sa paghinga ng malalim, ipinaliwanag ni Nando, nakulong sila sa isang demon-infested zone, ang Venomum Ridge. Sobrang delikado sa Desolate City. Kakatanggap lang ng kanilang SOS. Nagtanong ang isang female disciple para sa kolektibong input, dapat ba nating ipasok si Sect Leader Master? Tumayo si Ling Russo at buong tapang na idineklara, hindi na kailangan. Kaya kung mag-isa, masyadong delikado doon. Walang sino man ang dapat magsakripisyo ng walang kabuluhan. Manatili kayong mga babae rito at hintayin ako. Buong determinasyon at kumpiyansa niyang sinabi, iuuwi ko sila. Susunod na eksena, isang Rocky Mountain Range. Isang figure ang mabilis na naglakad sa mga puno, may hawak na locator. Naisip ni Ling Russo, magiging okay kayo. Talagang magiging okay kayo. Sa pag-iisip ng kanyang minamahal na junior sister, nag-alala siya, Nanquan Junior Sister, magtiyaga ka. Alam kong, paprotektahan mo ang lahat kahit anong mangyari. Ngunit naalala niya noong bata pa siya, nang nakuha nila si Nanquan bilang kapwa-disciple. Hindi ko gusto ang bagong junior sister. Ang aming sword sect ay puro attack. Gusto lang niyang matuto ng defense. Bakit pa siya pupunta sa sect namin? Pagtingin sa malayo na kalangitan, tinawag siya ni Master Ling Russo at sinabi lang, ang asawa ko ay isang mabuting tao. Nang marinig ito, hindi niya maiwasang magtaka tungkol sa iniisip ng iba, mabuting tao. Anong uri ng pamantayan iyan? Nagsimulang mag-reminisce ang kanyang master, sa totoo lang, ang pamilya Nanquan ay isa sa 4 na great clans ng Tongan Kingdom. Napakaraming pagpipilian niya.